Okay. Magandang araw po sa ating lahat. At heto po, pag-usapan natin itong si Vice President Inday Sara Duterte nagpapasalamat pa rin sa taong bayan, no? Kahit sa sobrang dami pong mga naninira sa kanya, especially dito sa Kongreso, no? Patungkol po sa confidential funds, pati dito sa mga impeachment na issue niya, no? Ang dami pong naninira kay VP Sara. Pero nagpapasalamat po itong si VP Sara sa taong bayan kasi po mainit pa rin ang pagtanggap ng taong bayan sa kanya, no? Kahit na akala siguro ng mga kalaban ni VP Sara maniniwala sa kanila, no? Yung paninira nilang ginagawa kay VP Sara. Ngunit subalit mas lalo pang hinahangaan itong si VP Sara ng taong bayan. Hindi sila naniniwala sa mga paninira, okay? At meron pang sinabi dito si VP Sara na dapat iboto natin yung track record ng isang kandidato. Hindi tayo boboto dahil kilala po siya, no? In-example pa nga niya ang kanyang sarili. Sabi niya, hindi natin iboto dahil isang Duterte yan, di ba? Dahil sa pangalan, kundi alamin nyo ang track records, which is tama si VP Sara, di ba? Kung tutuusin naman kung susungkitin mo at i-research mo yung track record po ni Vice President Inday Sara Duterte, wala sa kalingkingan itong si Bongbong Marcos. Totoo yan, ha? So yun po ang una nating pag-uusapan, ha, kasi po nagsalita na po itong si Vice President Inday Sara Duterte patungkol po dito. Eto, yung pangalawa nating panoorin ay itong video ni Attorney Vic Rodriguez. Nagsalita na po itong si Attorney Vic Rodriguez patungkol po dito sa issue ng PhilHealth. Alam naman natin, no, kung paano nila binaboy itong PhilHealth, itong administrasyon ito. Di ko maiintindihan bakit pinakailaman nila yung pera ng PhilHealth, no? So itong si Attorney Vic Rodriguez ay nagsalita na po, at alam natin na si Attorney Vic Rodriguez ay magaling po mag-explain patungkol po dito. Alamin natin kung paano nila ginurgur itong budget ng PhilHealth at bakit sobrang mali po itong ginagawa nila sa pera ng PhilHealth. Okay? Mamaya ipapakita natin yan. Pero bago ang lahat, bago natin ito itatalakay, as usual, help me po na i-like at saka i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Don Mar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, naka-like and share na ba? And guys, sa mga bago pa lang dito sa Don Mar TV, okay? Paki-subscribe po para updated kayo lagi sa ating mga balita, okay? Yung cellphone ninyo, kapag nakasubscribe kayo dito sa Don Mar TV, ma-notify yan na nagla-live na tayo, o kung meron tayong bagong uploads o meron tayong breaking news. So, importanteng mag-subscribe kayo. Okay? Sabay-sabay tayong mag-subscribe sa Don Mar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Okay, so panoorin po natin itong balita na ito sa sinabi po ni VP Sara. Ito po, importante po itong balita na ito kasi po ito yung pagbabasihan natin ano yung mga katangian ng isang kandidato, bakit iboto natin. Okay? VP Sara, pasok. Ay, hindi pala yan. Ito. Sorry. Ito pala yun. Yan. Play. Tingnan ang kapasidad at abilidad ng kandidato. Ito ang payo ni Vice President Sara Duterte nang bumisita kanina at nagpasalamat sa mga sumama sa Egg the Nation rally. Yan yung pinakita natin kanina
na itong si Vice President Inday Sara Duterte, bumisita pala sa Cebu pala yan. Okay? So, sobrang dami po ang natuwa sa pagpunta ni VP Sara dyan sa Cebu. Okay? Halos maiyak ang taong bayan na ni-welcome nila itong si VP Sara. At sinabi natin yan kanina sa vlog natin na hindi ito kaya ng Marcos administration. Hindi mo makikita na ganito po kasaya ang taong bayan kapag makita nila ang isang tunay na leader. Si Bongbong Marcos hindi niya achieve ito eh. Ngayon, ito po ay nagbigay po ng mensahe itong si Vice President Inday Sara Duterte, no? Na nagbigay siya ng payo sa taong bayan na tingnan natin yung kapasidad o yung abilidad ng kandidato. Kasi mahirap na like for example si Manny Pacquiao. Kilala po ang pangalan ni Manny Pacquiao na nananalo siya sa boxing. Boxing naman yung tawag niya dyan eh. Hindi boxing. Boxing. Bago natin iboto itong si Manny Pacquiao o kung sino pa man dyan. Sino pa ba? Si Abalos, si Andrew A. Hindi pala kasali si Andrew A. Sino pa ba? Sino yung mga senador sa kabila? Si Ping Lacson, si Tito Soto, Amy Marcos. Yan, example yan, no? Huwag tayong magpadala sa pangalan nila. Kasi Manny Pacquiao, syempre, yan, very popular yan. Tito Soto, kilalang kilala yan dahil matagal na yan sa politika at saka artista rin sa Itbulaga. Sino pa ba? Si Ping Lacson, matagal na rin sa sa Senado, 'di ba? So talaga, very popular talaga ang kanilang mga pangalan. Pero wag niyong pagbabasihan ang inyong boto dito sa popularity because it's not a popularity contest. Kundi ang election po, ang isang ang purpose po natin para mag-eleksyon tayo para makakuha tayo ng leader na magaling. Magaling na ito yung dahilan para uunlad ang bayan natin, ang bansa natin. So kukuha tayo ng leader ng magaling. 'Di ba? Yung marunong. Yung meron ng ebidensyang ikapakita o exhibit na ikapakita na marami na siyang nagawa sa bayan natin. Yun ang ating mga katangian, qualities at abilidad na tingnan natin. Okay? Kasi po, dati na po tayong yung style na kasi very popular, 'di ba? Nung panahon po ni Erap Estrada, nagkaroon po tayong presidente na very popular kasi sa kanyang karisma, artista, 'di ba? Si Erap Estrada. Anong nangyari? 'Di ba? Wala na naging naging magulo lang at hindi mo makikita yung genuine na magaling mag-handle ng ating bansa. 'Di ba? So, yan po ang panawagan ni Vice President Inday Sara Duterte. Importante po yung track record. Ano ba yung track record? Yung mga naka-record po ng mga ginagawa niya. Ano na bang nagawa nitong taong to? 'Di ba? Ano na bang mga hindi makakalimutan na mga programa na ginawa niya na magagawa niya ito dito sa national. 'Di ba? Ganun po ang panawagan ni VP Sara. And she is very confident about it.
Kasi kung titingnan natin ang track record ni Vice President Inday Sara Duterte at i-compare mo itong track record nitong babaeng ito sa lahat ng mga nagdaang mga politicians, wala sila sa kalingkingan. How much more ito si Bongbong Marcos? Wala sa kalingkingan ito. Bagsak ito. Okay? Patuloy. Sa Mandaue City, Cebu noong Sabado, ayon sa Vice Presidente, dapat suriin ng mga botante ang track record ng mga ito kung tumutupad sa kanilang pangako. Magkaisa tayo. Iwas-iwasan rin natin yung mga kandidato na mahilig mangako. Kagaya sa ginawa ni Bongbong Marcos na ang dami niyang mga pangako patungkol sa China, patungkol sa big ticket projects ni Duterte na ipagpatuloy niya, yung 20 pesos per kilo na bigas, di ba? Yan ang mga pangako niya. Nasaan na yun ngayon? Nasaan na yan? Marcos, sinisingil na kayo ng taong bayan. Nasaan na? Wala. Kakahiya. So, wag kayong magpadala dito sa alyansa ng Bagoong Pilipinas. Itong mga senador nila. Wag kayong magpadala dyan. No? It's not about their names. Na kung mangangako sila, kung iiyak, Manny Pacquiao, umiiyak lang, iboto na natin. Hindi. Hindi yan pwede na yan yung pagbabasihan natin na iboto natin ang isang kandidato dahil marunong siyang umiyak. Kayong mga nanonood dito sa Donmar TV, lagi kong sinasabi sa inyo, vote wisely. Okay? Alamin ang history. Alamin, suriin mabuti ang kandidato na iboto nyo. Okay? Wag yung popularity contest. This is not a popularity contest. Okay? Patuloy. Patungo sa totoong tinuod nga kalambuan. Tinuod nga kalambuan. Karong yung maabot na pinili ay paminaw nato ang mga saad sa mga politiko. Magaling magaling itong kanyang sinabi ni VP Sara. Sabi niya, tingnan natin at pakinggan natin itong mga kandidato na masusunod ba nila yung mga pangako nila. Di ba? For example, si Manny Pacquiao, nagpa-promise siya na bigyan niya ng pabahay ang buong bansang Pilipinas na walang bahay, yung mga mahihirap. Example lang yun Susuriin natin kung yung pangako na yun natutupad. Merong isang kandidato dyan, 2022. Sabi niya, di ba, na maging 20 pesos per kilo ang bigas. Tingnan natin kung naging 20 pesos ba ang kilo ng bigas. Magkano na? Magkano na yung bigas ngayon? 70 pesos per kilo. So, ito yung mga kandidatong hindi natin dapat iboto. Example lang yan, So, nagpaalaala lang itong si VP Sara na tingnan nyo yung kandidato kung yung mga pangako nila natupad ba. Kasi kung natupad yun, iboto natin, di ba? Play. Unya tan-aw nato kung unsa ang iyahang nabuhat kaniadto, unsa iyahang kapasidad, unsa iyahang yan nga itagalog ko kasi nagbisaya siya Sabi niya, tingnan natin kung natupad ba yung sinabi, okay? At yung pangako ay nagawa talaga. Yan ang sabi niya. Ang abilidad, dili na mabuto tungod kay gikan sa political dynasty. Bisaya yun, di ba? So sabi niya,
hindi natin iboboto ang isang kandidato dahil sa political dynasty. Okay, dahil matunog yung pangalan niya, iboboto na natin, di ba? Sinabi ko yan sa inyo. Diba, dili na mo boto tungod kay anak, tungod kay Duterte ang apelyido, anak ni Digong. Tanaw na to ang tao. Dili kay, ibig niya sabihin, dahil Duterte yung apelyido, iboto natin, hindi ganon, di ba? Suriin ang track record. Iyahang mabuhat. Unsa iyahang ano ang magagawa nitong taong ito, di ba? Kaya ba niya? Kaya iboto natin dahil magaling. Ganun. Buhat. O, ang pinaka-importante sa tanan, katong ni Saad siya, sa iyahang mga buhaton. Yung mga pangako na kanyang gagawin, para sa ato ang nasod, nahatag ba niya? Yung mga pangakong para sa bansa natin, natupad ba? Yun ang dapat tandaan. Pero alam niyo sa totoo lang, ang pinariringgan ni VP Sara dito, si Bongbong Marcos. Ay! Alam mo, Vice President Sara Duterte, natamaan yung bangag na presidente. Kasi tingnan natin ulit. Let's go back to the 2022 campaign. Ang dami pong pinangako ni BBM na hanggang ngayon wala. Wala, ni isa, wala. Di ba kung matatandaan nyo, siya yung naging Department of Agriculture Secretary. Akala natin, grabe. Akala natin na siya na yung mag-solve sa issue o problema ng Pilipinas patungkol po sa food security. Anong nangyari? Lalong lumala. Pinasalamatan din niya ang mga patuloy na naniniwala at sumusuporta sa kabila ng mga paninira sa kanya. Nakakadagdag ng moral para sa kanya mga tauhan na makita ang patuloy na suporta ng mga tao sa kanilang trabaho at mga proyekto sa kabila ng mga paninira sa kanya. Gusto na ko mapaabot sa ilaha personal ang pagpasalamat na bisan sa unsa kahugaw sa politika, unsa kagrabe. Sabi ni VP Sara, kahit sa sobrang dumi ng politika, nagpapasalamat siya sa taong bayan na still na naniniwala sa kanya. Okay? At hindi naniniwala sa mga tuwadkom, hindi naniniwala kay tambaluslos, hindi naniniwala kay bangag. Good job, VP Sara. Daot, wala gihapon mawala ang pagtuo. Sa mga paninira sa kanya, no? Still ang tao naniniwala sa kanya. Pagsalig sa mga tao, sa ako sa mo ang opisina, importante na siya sa mga employees, no, sa Office of the Vice President, sa ilang moral Actually, hindi naman bumaba yung moral ninyo, VP Sara. Mas lalo ngang tumaas dahil sa ipinakita mo na you are very brave, no? Despite na pinagtulungan ka nitong mga tuwadkom na ito is hindi ka tumitigil at nagpatuloy ka, di ba? Maraming nagpapayo, mag-resign si VP Sara para hindi siya ma-impeach. Yan yung payo nila para makatakbo pa siya sa 2028. Ngunit hindi yan ginawa ni VP Sara kasi binoto siya ng taong bayan ng 32 million. Gusto niyang ipakita sa 32 million na taong bayan na I am here to help you. Utang ko sa inyo na naging vice president ako. So gagawin ko ang lahat para ibalik ko sa inyo ang ginagawa nyo, di ba? Palakpakan, VP Sara. Pero itong mga tanso vloggers, itong mga bangag vloggers, itong mga loyalista vloggers, tambaluslos vloggers,
Hindi nila yan makita. Kasi sarado na lang isip eh. Inidolize na nila si BBM. Idolize means bulag na. Idol eh. Idol. Bulag na sila kay BBM. Oh, anong tawag ko sa kanila? Nagtitiis sa gobyerno. Nagtitiis sa administrasyong Marcos. Ay! Ang katauhan nga nagsuporta sa ilahang trabaho o sa muang mga proyekto. Yun po ha. So, suportahan natin si VP Sara dahil po anong tawag dito? Suportahan po natin siya kasi lahat ng mga sinasabi ni VP Sara ay tama. Okay? Let's vote for the candidate basing on their track record. Okay? Tandaan yan. Okay, punta tayo dito at pakinig tayo dito kay Attorney Vic Rodriguez, no? Sa kanyang opinion at pananaw dito sa PhilHealth, no? Problema sa PhilHealth na ginagalaw na pera ng PhilHealth. Tapos zero budget pa yung PhilHealth. Tapos yung pera nakakabueset kasi yung pera na galing sa PhilHealth, billion yun ha, we're talking here of billions, nilipat nila sa ibang unprogrammed funds. Tapos, nakapagtataka, bakit nyo ilipat itong pera, sobrang laking pera na ito, na billions na pera na ito, I think umabot yun ng 60 to 80 billion, yung nililipatan ng yung programa na yun, meron ng budget. Inutang na. May nakautang na po ng pera. Meaning may budget na yun. Bakit dadagdagan nyo pa? Ha? Yung bridge na yun? So, tingnan natin ha kung ano po ang opinion ni Attorney Vic dito. Okay, Attorney Vic, pasok! Yan. Okay, forward natin. To Hong Kong, hello. Lagay nyo lamang po, hashtag tayo, malaman din natin kung ano ang inyong sentimiento o ano po yung inyong damdamin. And bibigyan daan po natin yung mga OFW. Kagaya po nila mapasampa dito sa ating gagawin ngayon, force of its kind dito sa ating pagla-live. Shout out kay maraming salamat po. Forward natin ha para diretso na yung topic. Dito sa aking contribution sa PhilHealth. Ano po yung ginawa ng Marcos administration? Kinuha. Ang tangka nilang kunin ay 89.9 billion pesos last year. Nakuha po nila ay 60 billion. Salamat sa Korte Suprema at nag-issue ng restraining order. Pinigilan ang gobyerno ni as far as I can remember, ang unang nagbulgar nito ay si Attorney Harry Roque. Di ba? 89 billion pesos. Sobrang laki po nito. Okay? Bongbong Marcos, nakunin pa yung natitirang 29.9 billion pesos. So 60 billion po yung nakuha nila. Malaki. Higit na malaki po yung nakuha. So balik ngayon po, tuloy-tuloy. Imagine that one, 60 billion. Ito yung mga dapat nilang ipaliwanag sa taong bayan. Pero sila, busy sila. Busy sila sa confidential funds ni VP Sara na kay liit-liit. Diba? Nakakagalit. Pagbibista dahil kini-question nga yung legalidad at constitutionality ng ginawa ng gobyerno ni Bongbong Marcos na kinuha yung perang pinaghirapan ng manggagawang Pilipino at kinontribute sa PhilHealth at ginamit di umano pampondo nung mga projects or programang meron ng funding. Ganun po. Di ba? Sabi ko sa inyo, meron na itong budget. Example bigyan ko kayo ng example. Kukuha ako ng pera sa savings ng asawa ko. Okay? Yung asawa ko, kukuha ako ng savings niya. Kunin ko yung savings ng asawa ko na 500,000 pesos. Kasi wala naman tayong millions eh. Example lang ito ha. Wala akong 500,000 pesos. Example lang. Sasabihin ko sa asawa ko,
asawa, kunin ko tong 500,000 pesos na savings mo. Kasi 1 million yung pera mo eh. So, kunin ko yung kalahati, 500,000. Sasabihin ng asawa ko, bakit? Bakit mo kukunin yung 500,000? Sasabihin ko, dahil idagdag ko ito para panggawa ng bahay. Bagong bahay natin. Itong 500,000, pangdagdag. Sabi ng asawa ko, bakit mo pakialaman yung aking savings? Na yung bahay na yan, meron ng budget, naka-loan na tayo. Di ba? Naka-loan na tayo sa bangko. Nag-loan na po tayo ng 3 million pesos. Bakit naman kukuha ka pa ng 500,000 sa savings ko? Na may budget na yan. Yung bagong bahay natin. Di ba? Ganun. Ipaniliwanag ko lang sa inyo para maintindihan nyo. Ganun po ang nangyari sa bansa natin. May isang proyekto, yung mga bridge yun na yun, may pondo na yun kasi nag-loan na sila sa funded by the South Korea. Tapos, bakit ka kukuha pa ng budget sa PhilHealth para dyan? Di ba? Tangi ka rin. Tanga. Bobo. Katindi ang pambubudol na patuloy nating nararanasan under Bongbong Marcos administration. Ano po lumalabas? Vigilant na po ang Korte Suprema. Importanteng pag-usapan natin yung ating titulo na malversation ng PhilHealth Fund sapagkat doon po tila papunta yung ginagawang oral argument na sa Korte Suprema na hindi... Alam nyo, nakakahanga po si Attorney Vic. Alam nyo ba bakit nakakahanga? Kasi dahil kay Attorney Vic, naiintindihan ng taong bayan kung paano binalahura itong pera ng bayan natin. Yes, tumatakbo siyang senador. Pero ito yung akma ito sa kanyang plataporma. Akma ito sa kanyang plataporma kasi yung platform niya, kasi tatakbo naman siyang senador, syempre, every candidate has its own plataforma. Okay? Ang plataforma niya to fight corruption, di ba? Akma ito. Ito yung current na nangyayari sa bansa natin ngayon. Patungkol dito sa PhilHealth na pinakailaman yung bilyon-bilyong pera na yan. Malalagot kayo dito. Sagutin nyo ito, bangag at tambaluslos. Sagutin nyo itong mga piste kayo. Kainit. Di po talaga dapat gamitin sa iba yung pera ng mamamayang Pilipino na dapat ay para sa PhilHealth. O yung reserve din po to fund yung mga programa under RA 11223 o yung Universal Healthcare Law. Correct. Ito po yung batas na nagpapalakas sa ating insurance system kagaya ng PhilHealth. At lumalabas po dito, ito na po yung ating matagal nang sinasabi. Unconstitutional sapagkat malinaw sa Article 6, Section 29. Ito, nagbabanggit na ng batas gusto ni Attorney Vic na malaman ng taong bayan na meron pong nilabag itong administrasyon na ito. Paragraph 3 of our Constitution na all money collected on taxes levied for special purpose shall be used only for that specific purpose and no other. Ibig sabihin... Ano bang ibig sabihin doon? Nakasaad po sa konstitusyon natin. No? Meron po tayong tinatawag na Universal Healthcare Law. Once maging presidente ka o government official ka man sa Senado o sa Kongreso, meron po tayong tinatawag niyan Universal Healthcare Law na dapat yan ay susundin ng ating mga government officials. Anong ibig sabihin doon?
dapat bigyan natin priority ang ating kalusugan ng taong bayan. Gets ninyo? Sa ginagawa nila na zero budget ang PhilHealth, unconstitutional yan. Wala silang pakialam, ayon ito kay Atty. Harry Roque, itong Administrasyong Marcos walang pakialam sa ating kalusugan. And at the same time, no, itong budget ng PhilHealth, like for example, itong mga binibigay na contribution ng mga tao dito sa PhilHealth, hindi ito pwedeng gamitin sa ibang aspekto ng ahensya ng gobyerno. Like, ito pera ito ng PhilHealth. Ito yung mga tax collected by the people. Tapos ito gagamitin ito sa education. Gagamitin ito sa DPWH. Hindi yan po pwede. Dahil nandyan yan, nakasaad yan sa ating konstitusyon. So malaking mali po ang ginagawa ng gobyernong ito. Dahil bangag na. Ay, nako. Gets ninyo nilinaw ko para maintindihan para sa lahat. Yung pera po na isinantabi, kagaya ng 80% na makokolekta mula doon sa tinatawag nating buwis sa sin products, yung tabako, yung... Diba? Aside from yung mga tao nagbabayad sa PhilHealth, yung mga alak, sigarilyo, ito po yung tinatawag na, meron po diyang tinatawag na sin tax. Lahat ng mga umiinom yung mga umiinom, tapos nagsisigarilyo, ano pa ba, yung mga vape, meron pong tinatawag na sin tax. Okay? S-I-N, sin tax. Itong tax na ito, sa ating konstitusyon, ito po ay ilalagay po sa may kinaugnayan po ito sa health ng tao. So, doon ito mapupunta sa PhilHealth. Pero, ang nakakasakit dito, kinuha nila at nilagay sa ibang ahensya like DPWH. 'Di ba? Sobrang unconstitutional itong ginagawa nila. Bobo. 'Di ba? Tanga. Bobo, tanga. Sagutin nyo ito sagutin nyo ito. Alak, yung mga gumagamit ng sweetener at matatamis na inumin, ang nakalagak po dyan 80% ay reserve to fund yung universal healthcare law programs kagaya ng PhilHealth. Subalit, ginawa nga po ng gobyerno ni Bongbong Marcos, kinuha yung 60 billion, dapat yan ay 89.9 billion para daw pondohan yung ibang programa ng administrasyon niya. At sinabi nga ng Korte Suprema nung isang napakahusay na justice dyan, yung hukom natin, si Justice Ami, na hindi mo pwedeng gamitin sa iba ang pera ng PhilHealth. Correct. Ang pera ng PhilHealth para sa PhilHealth lang. Correct. Hindi pwede yan. Correct. I take special interest sapagkat pagka sa gobyerno kasi, yung isang pera ay para sa isang specific na paggagamitan lamang at yan po'y ginalaw mo, malversation po yan. Malversation of public funds po yan. Hindi mo pwedeng ilipat-lipat yung pera ng gobyerno, lalo na yung specifically and specially intended to fund a specific project or to fund a specific purpose, kagaya po nung sa PhilHealth. Kaya yan din po yung ating argumento dito sa kasong inihain natin sa Korte Suprema, questioning... Good luck. Yan lang masasabi ko, itong Administrasyong Marcos, good luck. Good luck. Sa totoo lang kung sa 2028, no, kung itong Marcos administration ay matatalo itong mga kaalyado lahat ni Marcos at pati itong si Marcos, si Tabaloslos, kung matatalo kayo sa 2028, good luck na lang kung anong gagawin ng gobyerno sa inyo.
ang dami pong magiging investigation laban dito sa Administrasyong Marcos. I can feel the behind bars. Sa totoo lang, pwede yan. Behind bars talaga ang mangyayari dito. Good luck! Good luck. The legality and the constitutionality of the illegal, unlawful, immoral, unconstitutional, and criminal 2025 national budget. This is one of the reason bakit si VP Sara ay gusto nilang i-impeach. Kasi kapag si VP Sara na ang maging presidente ng Pilipinas, ubos kayong lahat sa mga kabalastugan ninyo. At may tendency pa na mananagot kayo sa mga ginagawa ninyo. VP Sara is, anong tawag dyan? Ito yung kontrabida sa mga oligarchs. Hi! Pati si former President Duterte, proven and tested na yan na kontrabida sila sa mga oligarchs. Di ba? So, ang masasabi ko lang dyan, no? Mas mabuti na kung gayon kasi maka-benefit po ang taong bayan yan eh. Di ba? Dahil ziniro po nila ang PhilHealth ngayong taon. Correct. Wala pong binigay na pondo ang Marcos administration sa PhilHealth ngayong taon. Kakahiya. Bawal po iyan. Bakit? Meron po kasing special source of funding ang PhilHealth eh. At yan nga po yung mga buwis na nakukolekta mula doon sa tinatawag nating sin products. Tama. O yung sin taxes. And our basis again for saying that this is unconstitutional is the Constitution itself. Correct. Na yung Article 6, Section 29, subparagraph 3. Malinaw po dyan that all money collected on taxes levied for special purpose shall be treated as a special fund to be used for such special purpose only. So malinaw po yan, sinusubaybayan natin itong nangyayaring oral argument sa Korte Suprema sa nauna ng kaso questioning yung legality ng pagkuha ng Bongbong Marcos administration sa 60 billion pesos pera ng PhilHealth. Sapagkat ito po ay closely intertwined if not talagang related dito sa ating kaso na nakabinbin din sa Korte Suprema na magkakaroon po ng tinatawag nating preliminary conference na sa darating na Biyernes, February 28 at may nakatakda na pong oral argument din pagdating po ng April 1. Kaya po mahalagang pag-usapan natin to dahil lumilinaw na hindi dapat kinuha ng Bongbong Marcos administration yung pera ng PhilHealth. Namumuro na madedeklarang unconstitutional yung ginawa nila. Therefore, sana makaabot din ito sa Korte Suprema, mag-issue na rin sila ng temporary restraining order para matigil na yung patuloy na pag-disburse nung pera na bahagi po ng ating national budget ngayong 2025 dahil baka mamaya madeklarang unconstitutional itong national budget natin ngayong taon 2025 na-disburse na po halos lahat, we will end up with a mere paper victory. Sure, it's still going to be a legal and moral victory pero kawawa pong sambayan ng Pilipino dahil pera niyo po ito eh. Okay, so sa totoo lang, no? Ang dami pong problema nitong Marcos administration. Ano ba ang problema? Ito, yung blank items na yan. Sino ang nag-fill in the blanks? Because this is also concerning the money of the people. Isa yun. Tapos ito pa, yung PhilHealth ngayon. 'Di ba? Yung paggamit ng pondo ng PhilHealth na unconstitutional, bakit gagamitin niyo sa iba? So ang dami pong problema ng administrasyong ito, no? Na dapat nilang sagutin. I hope talaga, no, na gagawa na ng TRO ang Supreme Court dito.
Kung may malasakit po ang Supreme Court sa taong bayan, no? Dapat nating gawin ito kasi kung hindi nila gagawin ito, lalo tayong lolokohin itong mga buwang na ito. Grabe. Sa panahon po ni former President Duterte, hindi man ito nangyari, di ba? Pero ngayon, easy lang sa kanila yung mga bilyon-bilyong pera. Easy lang sa kanila. Para lang silang parang pumupusta ng poker. Tingnan yung poker game. Sa lahat siguro ng mga laro ng mga yung mga gambling na yan. Ang poker po, grabe yung poker, di ba? Ang bilis makaubos ng pera. Ganyan rin sila. Wala silang pakialam sa bilyon-bilyong pera ng taong bayan. Parang mga poker kayo. Grabe. Ay, nako. So, yun lang po ang masasabi ko dito, ha. I hope na tayong taong bayan, no? May natutunan kayo. May nakukuha kayo sa mga information po na isinisiwalat ng mga eksperto nating mga leaders. Importante yan Kasi itong gobyernong ito, ginagawa tayo ng mangmang. Gusto nila makatanggap lang tayo ng ayuda. Gusto nila ignorante tayo. Bigyan mo ng ayuda ang tao. So, magrereklamo pa ba yan? Hindi na papansinin ng taong bayan yung mga bilyon-bilyon na kinurakot nila. Kasi binigyan ng ayuda di ba? Yun yung front Yun yung panakip butas nila. Itong argumento natin, di ba? Argumento natin ito. Hindi ito kaya ng mga bangag vloggers at mga tambaluslos vloggers. Kaya ako, naghihintay nga ako sinong makipagdebate sa akin ng mga bangag vloggers dyan o tambaluslos vloggers ba? Wala, takot sila. Ay, nako. Pilipinas. God save the Philippines. Yan ang sabi ni VP Sara. But anyway, ang gaba dili magsaba. Good luck. Okay, so kayo mga audience dito sa Donmar TV, mag-comment, mag-react, pag-usapan natin ito sa comment section. Okay, don't forget, i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. And sa bago pa lang dito sa ating channel, sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo. Okay? Para updated kayo lagi. And by the way, meron tayong pangalawang channel. Ang pangalan po is Donmar TV Balitang Totoo. Okay? Donmar TV Balitang Totoo. Meron tayong mga ina-upload doon na mga issues, balita na hindi po natin ina-upload dito sa main channel natin. Okay? Subscribe rin kayo doon. Okay guys, so maraming salamat sa mga nanonood, sa mga moderators. Thank you. See you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. God save the Philippines. Bye-bye.